Welcome to the Philippines. At ang kawawa yung katatapos lang nung ano, nung ah, katatapos lang nung iba na pinagdaanan yung bagyo, may bagyo na naman sila ng masaklap eh. Favorite. Favorite yata na eh. Favorite. Mababait daw si mga Pinoy. Hmm. Excuse me. Panalo si Trump. Panalo na ba? Panalo si Trump. Oo, panalo na. Yari na ang ano. Shout out sa'yo, President Trump. Okay ka. Yari na si ano, yari na ang Shout out sa'yo. Ayaw ng mga Pilipino kay ano eh, kay Kamala eh. Kasi dagdagan mo na lang ng SAN yon, hindi magandang pakinggan, no? Kamalasan. Joke lang. Baka magalit sa akin yung mga supporter ni ano, ni Kamala. Si Kamala Harris. Hallelujah. Anyway, parami muna tayo ng konti ng ating mga viewers para ano, para masarap yung ating ano, maging kwentuhan. Tsaka parang hindi pa yata nagkakaroon ng ano eh, ng babaeng presidente ang ano eh. Ang Amerika. ang tawag dito, ang ano, ang Amerika eh. Ang alam ko hindi pa sila nagkakaroon ng babaeng presidente. Kaya siguro ano, hindi pa panahon, no? Hindi pa panahon na magkaroon sila ng ano, ng babaeng presidente. Lagi kasi yung babae nilalaban kay ano, tinalo nga ni Biden si Trump. Tapos ngayon si 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 Kamala Harris naman yung ano, yung pinalaban nila. Okay yan si Trump. Kamala. Okay, Trump. Kamala. Kaya siguro hindi Si Trump, binoto isa ng yun mga sa Pinoy mga doon, ano? gusto ko eh. Kamalasan. Ay na. African na ano eh, African yung pang name eh. Anyway, bati na tayo at okay na yan. Meron na tayong at least mga ilang viewers. Magandang gabi po. O umaga, tanghali, okay, araw. Kung saan man po kayo naroon na naaabot nitong forum natin. Once again, welcome po to Grace Life Forum. Dito po sa forum na to, wala tayong ibang gustong pag-usapan kundi yung mga bagay na may kinalaman sa ating pong covenant na sinasa-ilaliman. Okay? We are under grace, kaya Grace Life Forum na itong ating. Good evening po. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Muli po isang mapagpalang gabi at muli na naman tayong umiere sa isang bagong ano pala to, no? Continuation pala tayo ngayon. No, magpapatuloy tayo dun sa ating mga paksa. No, magandang nagpapalalim tayo at saka nagpapalawak ng ating mga nalalaman. So ngayong gabi, meron naman po kayong aabangan, no, dagdag kaalaman na maaari po nating matutunan. So yan po yung abangan natin. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa sa lahat. Kahit konti pa yung magandang gabi po at tuloy-tuloy po tayong saliksikin natin yung katotohanan na nagbibigay ng lakas at kalayaan sa atin, no. At I pray na ito ay laging maging biyaya para sa iyo. Okay? 8 na pala yung ano natin, viewers. Madami 80 rin yan, yan. 80. 100 yan. Maya. Oo. Sige. So, yung mga nakaraan po nating linggo na tayo ay nag-uusap about dun sa topic ng can I lose my salvation, ay napadami yung mga verses na napag-usapan natin about dun sa seemingly parang ang dating ay nakakawala ng salvation, o yung ang dating ng mga verses na napag-aralan natin ay tila maaring mawala yung salvation, o ang maari na yung salvation ay makuha sa mabuting gawa. So ang dami pong verses yun na nagpaliwanag tayo kung paano
matutunan ano ba talaga yung background, ano ba yung pinakakonteksto, at doon tayo napakadami nun eh. At sabi ko nung mga nakaraan parang ilan lang naman din yung napag-usapan natin about doon sa ating konklusyon na nagpapatibay yung mga verses na pag-usapan natin na nagpapatibay doon sa ang kaligtasan ay tanging sa pananampalataya lang natin nakukuha at kailanman ito ay hindi mawawala. So sabi ko parang hindi balance kung mas napakadami yung verses na napag-usapan nating tila negatibo dun sa iba, pero ngayon yung nagbibigay tayo ng mga positibong verses ay sabi ko parang konti. Parang iilan lang. Parang Kaya bitin. ngayon, no, di ba? Parang isang isang topic lang yun eh. Samantalang yung mga nakaraan na kinailos may salvation, ang dami nun eh. Dami. Oo. So sabi ko para Part mabalansin 9 no? Part 8. Oo, para mabalansin natin, dagdagan natin yung ating konklusyon. Diba? Para naka part 8 ata tayo dun sa dati eh, sa nakalipas eh. So ano kaya itong konklusyon natin gawin din natin hanggang part 8 para mabalansin natin. No? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. No? I-extend natin no? Kasi medyo bitin yung ating napag-usapan nung nakaraan patungkol doon sa konklusyon natin na nagpapatibay na yung ating kaligtasan ay hindi po nawawala. No? At ilang verses na rin yung ating mga nadaanan. No? Isa nga dito yung Romans chapter 8 verse 1. No? Yung there's no condemnation for those who in Christ. So, yung wala ng condemnation, yung lahat ng naka Kristo. No, pag inababanti mo pa yung verse sa chapter 35 hanggang 39, no, yung katibayan ng ating kaligtasan ay nakapundasyon dun sa pag-ibig ng Panginoon na sa atin kaya hindi ito maaaring mawala. So marami tayong mga verse na pag-usapan. John chapter 1 verse 12 na tayo naging anak ng Diyos, no, isa yan. Yung Book of Hebrews, no, chapter 9, chapter 10, diba? Napag-usapan natin diyan yung tibay ng ating kapatawaran na once for all, no, isahan lang yung pagpapatawad sa atin at nung tayo pinatawad ay isahan lang dahil isang beses lang naman napako si Kristo. At doon ay natubos yung ating mga kasalanan. Sa Ephesians, nagawi din tayo. Sa John chapter 5 verse 24, John chapter 10 verse 27 to 29. So ilang verses po yan. Romans 11 verse 29. So ilang mga verses yan na napag-usapan natin. Ngayong gabi, dagdagan natin. No, dagdagan natin yung mga bagay na yan na napag-usapan natin. Kasi kung meron pong bagay na dapat maintindihan natin no ng malawak, ng mas malalim, no ay yung patungkol doon sa usapin ng ating kapatawaran. Isa po sa ano yan eh, kumbaga hindi ko alam kung bakit ang daming tao ang nahihirapan silang tanggapin na pag pinag-usapan yung kapatawaran ng kasalanan ay laging partial yung kanilang naiisip. No, kulang yung kanilang pagkaunawa doon sa kabuuan ng ating natanggap na forgiveness na ito ay kumpleto na. So ito po yung magandang mapatibay natin kasi ito yung pinakapundasyon ng ating eternal security. No, mahirap kang mapanatag sa kalooban mo kung ikaw ba ay totoong ligtas kung ang pagkaunawa mo doon sa natanggap mong kapatawaran mula sa Panginoon ay hindi kumpleto. So yun po yung magandang patibayan natin ngayong gabi. No, yung kahalagahan po nito, no, itong salitang forgiveness na ating natanggap. So yun po yung medyo bigyan natin ng pansin ngayon, no? Dagdagan natin ng mga verses na maaari nating mapag-usapan at bigyan pa natin ng lawak para mas lalo nating maintindihan yung kahalagahan ng ating eternal security at yung kaalaman, no? Para mas lumawak po tayo sa bagay na ito. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? Yung patungkol muli doon sa ating forgiveness. Okay, so Pastor Henry, ano po bang maaari nating maidagdag pagdating dito sa usapin na to? Malaking ano yan eh, sa totoo lang. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng assurance ng kaligtasan and for that matter, eternal security kung hindi ka hindi ka convinced na ikaw ay 100% completely forgiven. Kaya nakakapagtaka yung yung mga sa totoo lang nakakapagtaka yung merong mga Christians na naniniwala na sila ay ligtas, no? At yung iba naniniwala rin na eternally secure sila. Pero hindi sila sang-ayon na sila ay completely forgiven na.
Kasi naniniwala sila sa mga future sins na magagawa nila uh, unless they repent at humingi ng tawad doon at tumalikod doon sa kanilang ginawang kasalanan, hindi sila patatawarin ng Diyos. So lumalabas, hindi pa rin sila uh, naniniwala doon sa complete forgiveness na sinasabi ng Panginoon o ng Bible na na-accomplish ni Christ para sa atin. Kaya nakakatawang isipin na merong mga naniniwala na sila ay ligtas, eternally secure for that matter, pero hindi nila tanggap na yung future sins nila ay forgiven na rin. So anong masasabi natin doon? We can say na talagang wala silang assurance of salvation din. And wala rin silang eternal security for that matter. Akala lang nila, di ba? Kasi marami akong marami akong alam na Kristiyano na naniniwala sila doon sa once saved, always saved They are eternally secure. Pero hindi sila naniniwala na they are completely forgiven. Kasi yung future sins nila ay naniniwala sila na unless na sila ay magrepent at humingi ng tawad doon sa mga magagawa nilang kasalanan sa hinaharap, hindi sila patatawarin ng Diyos. Kaya parang may contradiction di ba? Anong tingin nyo ron? Di ba? Masasabi ba natin na meron sila talagang assurance of salvation o eternal security kung hindi ka naniniwala na yung future sins ay napatawad na rin? Parang komplikado nga 'yon. Di ba? Malabo. Malabo 'yun kasi yung mga naniniwala kasi na ang kaligtasan posibleng mawala. Ang alam nila, kasalanan ang pwedeng magpawala ng kasalanan ng kaligtasan mo. 'Di ba? 'Yun lang naman 'yun Yung mga naniniwala na ang kaligtasan posibleng mawala. Ang paniniwala nila, iisa lang ang pwedeng magpawala ng kaligtasan mo. Ito'y walang iba kung hindi kasalanan. 'Di ba? So, kung kasalanan ang pwedeng magpawala ng kaligtasan mo, pagkatapos etong mga naniniwala doon sa sila ay ligtas na at eternally secure, pero hindi sila naniniwala na yung future sins nila ay kasama sa napatawad na, paano sila nagkaroon ng assurance of salvation or eternal security for that matter? Nakukuha niyo yung pinupunto ko, pinupunto natin. Kasi magkakaroon ka lang naman ng assurance of salvation or eternal security for that matter ay kapag ka ikaw ay naka-receive ng complete forgiveness. Di ba? Yun lang yun. Yun yung pinaka kaya yung nabanggit mo kanina bro, na yung complete forgiveness ang pundasyon ng pagkakaroon ng eternal security. Totoo yun. Kasi hindi ka naman papasok ng langit o hindi ka maliligtas kung meron pang kasalanang hindi napapatawad sa iyo Tama ba? Kung meron lang isang kasalanan na hindi pa napapatawad sa atin, paano tayo makakatiyak na tayo ay sigurado ng ligtas? Di ba? So, the only way para magkaroon ka ng assurance na ikaw ay 100% ligtas, yung ikaw ay naniniwala na nung si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan, you are totally forgiven. You are 100% completely forgiven. Kasi hindi ka magkakaroon ng assurance of salvation kung hindi ka completely forgiven. O bago tayo magbigay pa ng mga supporting verses diyan, baka meron kayong idagdag. Nagbigay lang ako ng kumbaga parang palaisipan. Parang I just want to create tension dito sa ating topic. 'Di ba? Gusto ko lang magbigay ng konting palaisipan sa mga nakikinig sa atin ngayon o nanonood. Especially doon sa mga naniniwala na sila ay eternally secure din. Pero
hindi sila agree na completely forgiven na sila. Kasi maraming maraming mga Christians naniniwala sila dun sa once saved, always saved. Pero hindi sila naniniwala na ikaw ay completely forgiven na. Kasi naniniwala sila, yung kasalanan magagawa mo pa sa hinaharap, unless you repent and confess your sins and turn away from those sins, hindi ka pa rin patatawarin ng Diyos. So ano nangyari? Paano ka ngayon nagkaroon ng eternal security kung hindi ka naniniwala sa complete forgiveness na na-accomplish ni Christ para sa atin? Di ba? So yung mga verses na ibibigay natin diyan, bibigyan natin ng magandang paliwanag yan maya-maya lamang. Gusto ko lang mag-create ng tension o palaisipan dito sa ating mga viewers, especially dun sa mga makakapanood nito na ang paniniwala, sila'y ligtas na 100% secure, pero hindi naman sila naniniwala na yung future sins natin ay kasama sa napatawad na completely forgiven tayo. So ang lumalabas, wala talagang assurance of salvation or eternal security yung mga taong hindi naniniwala sa complete forgiveness na in-offer ng Panginoon sa atin. Di ba? Tingin nyo. Anong reaction mo doon, Brad? Ang hirap kasi nun talaga kung ang patawaran ay partial lang. Nakakatakot yun kasi paano mo nasabi na makukonfess mo lagi, lahat-lahat ng iyong mga nagagawang mali? Sure ka ba na may kukonfess mo lahat yun? Kasi siyempre iba, nakadepende sa confession para mapatawad ulit. Kailangan i-confess mo na naman kada mali. Minsan nga, hindi mo inaamin na mali ka Diba? Hindi mo nga inaamin na nagkasala ka Paano pag naabutan ka ng kamatayan, hindi mo na confess, hindi mo nanghingi ng tawad sa Diyos o sa kayong kapwa, nasa alanganin kang kalagayan, no? So, may labo, di ba? May malabo yan kasi paano naging secured sa ganung kalagayan? So walang assurance 'yun. Walang security, wala kang assurance talaga. Mahirap 'yun kaya sa totoo lang, Jed, aamin ng maraming Christians na there are times talaga na nagkakaroon tayo ng temptation na magalit, mainis, tapos mapaaway ka, nagkaroon ka ng, di ba? Meron ganong mga instances Minsan nga kahit sa ordinary pag-uusap lang, nagkaroon ka ng, di ba? Nagalit ka ron sa tao, nakaisip ka ng hindi maganda. O pagkatapos paano kung bigla ka inatake sa puso nung time na ikaw ay nagagalit, di ba? Tumaas ang BP mo. Di ba? Tumaas ang blood pressure mo, nagagalit ka at namatay ka. Are you good to go? Yun ang tanong Di ba? Makakapasok ka naman. Yun nga rin po yung minsan tinatanong ko sa aking mga pagbabible study. Siyempre, mga mananampalataya naman madalas nandoon. Tinatanong ko rin sila, kung sakali ba kunin ka ng Panginoon ngayong araw o bukas, sigurado ka ba na nakakatiyak ka ba na talagang makakapunta ka sa langit? Yung iba, talagang nag-iisip, di mo alam kung ano sasabihin. So, nahirapan pa rin silang tanggapin at unawain na ang kapatawaran na iminsanan lang ginagawa ng Panginoon. So, ngayong gabi, sana ay bigyan natin ng diin at maalis natin yung mga agam-agam, kalituhan at kakulangan ng kaunawaan sa ganung bagay. Yun. Ano yun? Tawag dito, nabanggit na Pastor kanina yung malabo Diba? Malabo. Diba, ang sabi ng John 1:12, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, kung ang forgiveness na alam natin ay yung hindi pa kumpleto, malabo nga yun. Parang, diba, ang pinag-uusapan natin dito yung relationship natin sa Diyos kaya tayo naging anak. So kung malabo yun, parang ano yun, parang MU. Diba? Yung malabong usapan. O kung naranasan na ninyo magkaroon ng MU. Yung yung relationship ninyo, di ba? Yung status ng inyong relationship, malabo ang usapan kasi parang nagpapakiramdaman lang kayo Minsan ganun ang gustong relasyon ata ng tao sa Diyos Nagpapakiramdaman sila kung okay pa ba ako dito sa Panginoon o hindi.
Kaya nga MU, di ba? May parang mutual lang yung understanding at malabo nga yung usapan. So ang status noon complicated. Di ba pagka ganon, Parang Gen eh Z, ah. oh, mas madali ka makakasakay sa sinasabi ko pagka ganyan yung mga term na magagamit natin eh. Eh hindi naman tayo dinalaw ng Panginoon dito sa lupa para ilagay sa ganong klase ng status ng relasyon. Tama. Hindi niya tayo ilalagay sa isang malabong usapan na kalalagayan at doon sa komplikadong relasyon natin sa Diyos. Kasi kung, 'di ba, guys, sabi natin, kung tayo lang, hindi natin talaga kayang i-maintain yung relasyon. Pero ang Diyos na nga ang kumpleto nun para sa atin eh. Tama. Yung kasalanan natin ay tinubos niya lahat at nung tinanggap natin siya, binuo niya yung forgiveness natin. Lahat na yon mula doon sa nakalipas, sa lukuhan, tsaka sa mga darating pang panahon. Kaya kung sinasabi kanina pastor na lagyan natin ng tensyon, ang usapang malabo may tensyon yan eh. Mukha talaga may tensyon. Kasi kung ang isip mo, ang ano mo, ang iyong forgiveness ay hindi pa kumpleto, may tensyon nga 'yon. May tensyon talaga 'yon. Kung 'yan ang laman ng isip mo, meron pang tensyon sa relasyon mo sa harapan ng Diyos. Mm. So, yun yung magandang mabigyan natin ng linaw. Mas mabigyan natin ng diin kung paano ba mas mapanatag tayo na mawala yung tensyon na yun. Kasi yun naman ang layunin May ng tanong Diyos ako eh. sa inyo mga may tanong lang ako, no. Sa batas ba natin, meron bang batas na na magsasabi na yung magulang ayaw anak kita maging anak? May ganun bang batas sa atin? Parang wala eh. Walang batas na Parang gano'n. Pero may mga walang magulang na gano'n. yung aalisan ka ng karapatan na maging anak. Wala naman, di ba? So, kung sa ating mga tao na walang ganun, mas mabait pa ba tayo sa Diyos? Mas mabait pa ba tayo? Mas mataas pa ba pasensya natin? Mas maunawain pa ba tayo sa Diyos? Tayo nga, hindi natin ginagawa yun. Naalisin yung karapatan na maging anak ka. Oo. Once naging anak ka na sa Diyos. Kahit anong mangyari. Sa atin yan, pasaway yung anak natin. Hindi naman natin inaalis yung karapatan na maging anak. Lalo pa kaya sa Diyos na puno ng awa, habag, pag-ibig, at pagpapasensya na. Oo. Kaya ito yung usapin dyan. Ano kaya yung epekto no sa atin? Kasi ang pinag-usapan niyo kanina, pagkiting pastoral kanina, yung tension. May tension talaga dun sa relasyon mo sa Diyos. Kung gano'n ang nasa isip mo na yung kapatawaran mo hindi kumpleto, malabo na yan, complicated pa yan. Ipasok na natin lahat yung salita na yon. Complicated, malabo, tapos may tension. So, ito ngayon yung epekto. So, ano pa bang ano po bang pastor sa tingin niyo ano bang epekto sa tao sa mga nagki-claim na sila ay Christian pero hindi klaro sa kanila yung kanilang kapatawaran na natanggap sa Panginoon, hindi klaro yung kanilang pagkaunawa. Malaki. Unang-una na dyan, kung hindi pa nila nararamdaman yung masamang epekto niyan, okay? Sa totoo lang, ang epekto niyan, wala ka talagang assurance of salvation dyan. Parati kang dyan parati kang nangangamba. Kasi every time na magkakaroon ka ng kasalanan, no? Siyempre, you feel guilty about it, di ba? Tapos, hindi ka dyan hindi ka secure. Hindi ka talaga secure. Kasi sa totoo lang, wala namang assurance of salvation kapag ka, walang complete forgiveness. Wala talagang assurance of salvation doon. Hindi mo mararamdaman talagang assurance of salvation doon. Kapag ka meron kang, kapag ka ikaw ay hindi naniniwala o hindi mo tanggap, rather, yung sinasabi ng scripture regarding sa kapatawarang tinanggap natin. Siguro bigyan ko lang ng konting diin yung nature ng God o yung attributes ng God. Ang Diyos kasi natin, para lang mabigyan ko ng punto yung regarding do sa future sins, kasi ito yung pinagtatalunan ng hindi pinagtatalunan pala, kundi ito yung parang nagiging confusion sa maraming Christians. Yung future sins ay kasama sa pinatawad ng Lord. Iniisip kasi nila, kapag hindi ka humingi ng tawad at ka nag-repent doon sa magagawa mong kasalanan sa hinaharap,
hindi ka patatawarin ng Diyos. And so lumalabas, wala talagang assurance of salvation doon. So, gusto natin bigyan ng pansin yung attributes ng God. Ang Diyos kasi natin, unang-unang sabi ng Bible, God is eternal. Pag sinabi nating eternal, hindi siya saklaw ng oras. God is not confined with time. At wala siyang time actually. Kasi sa totoo lang, time as we know it does not apply to God. Kasi sa atin, dinidivide natin ang time into 3 periods. Past, present, and future. Di ba? Yung nangyari na, we call it past. Ito ngayon is we call it present. Yung mangyayari pa lang, tinatawag nating future. So dinidivide natin ang time into 3 periods. Past, present, and future. Ang Diyos, wala siyang time eh. Kasi eternal siya. What I mean is, ang Diyos, wala siyang past, wala din siyang future. Kasi eternal siya. Ang lahat ng nangyayari sa mundong ito, laging present kay Lord. Kasi wala siyang past, wala siyang future. Eternal lang ang Diyos. Yung nangyari 6,000 years ago sa Garden of Eden, present pa rin sa Kanya yon. Yung mangyayari pa lang sa second coming ni Christ o hanggang doon sa Judgment Day, present din sa Kanya yon. Kasi eternal siya eh. Wala siyang past, wala rin siyang future. Yung past natin at yung future natin, kay Lord, present lahat yon. Okay? So yung mga kasalanan na nagawa natin in the past at yung kasalanan magagawa natin in the future, present lahat yon. Hindi na masusurpresa si Lord doon. Dito ngayon papasok yung pangalawang attributes na gusto kong sabihin, yung pagiging omniscient ng God. Okay? Ang Diyos omniscient. In other words, lahat ng kasalanan na magagawa mo sa buong buhay mo, alam ng Diyos na yon. Hindi naman siya masusurprise pa doon. Tayo, posibleng masurprise. Kasi, hindi naman natin alam yung mangyayari pa in the future eh. So kung may magagawa ka pang kasalanan sa hinarap, posibleng ikaw mismo masurpresa ka. At masabi mo na, hindi ko akalain magagawa ko pa yon. Pero si Lord hindi na masusurpresa doon. Kasi omniscient siya. Alam niya ang lahat ng bagay. At siya ay eternal. In other words, walang future sa kanya. Yung past at saka future sa kanya, present pa rin. So ngayon, with regards to sin, yung future sins na sinasabi natin, etong magandang tanong eh. How many of our future sins are future nung si Jesus ay namatay? Diba? Simple lang naman ang sagot dun eh. Di lahat, tama. Gaano karami sa future sins na magagawa natin ang future nung si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan? Di lahat. Future lahat yun. Kasi lumalabas, lahat ng kasalanan natin are all forgiven. Kasi nung namatay si Christ on the cross, lahat ng kasalanan natin, future sins yun eh. So kung ang tanong mo, yung gaano karaming kasalanan yung magagawa mo pa sa future, ang future, nung time na si Kristo namatay, lahat yun. Kaya nga, gusto ko lang bigyan natin ng yung pagganahin lang natin yung kaisipan natin with regards to God being eternal and omniscient. Hindi pa tayo nagbibigay ng mga verses, no? Wala pa tayong binibigay ng mga verses with regards dun sa proof na may nakalagay sa Bible na ang Christians completely forgiven. So tayo ay nagbibigay pa lamang ng palaisipan na kung saan paganahin mo lang ang isip mo, paganahin mo lang ang isip mo, hindi ka maliligaw at napakadaling maunawaan na ang Diyos, ang kapatawaran na na-receive natin ay complete forgiveness. Okay? Dahil unang-una, walang kung naniniwala ang mga Christians na
ang kaligtasan ay pwede mo nang malaman kasi lahat halos ng Christians yung genuine naniniwala na ang kaligtasan pwede mo nang malaman eh. Kaya pag nagtanong ka nga sa mga Christians, ikaw ba'y nakatitiyak sa langit pupunta pag namatay ka? Majority ang sagot, opo. O ngayon, kung naniniwala ka na sigurado kang sa langit pupunta, dapat naniniwala ka rin doon sa natanggap mong kapatawaran ay hindi partial, kumpleto. Kasi kung hindi ka naniniwala na ang natanggap mong forgiveness ay complete forgiveness at yung future sins na magagawa mo pa lamang sa hinarap ay kasama yon sa napatawad na, kung hindi ka naniniwala ron, sa totoo lang, wala kang assurance of salvation. Magkakaroon ka lang ng assurance of salvation kapag naintindihan mo na yung forgiveness na na-receive mo ay kumpleto. Tama mga kapatid? Okay, baka meron kayong gusto idagdag doon. Logical pa lang, Pastor, no? So, Oo, wala pang ano yan, wala pang verse. wala pang Mamaya, biblical, bigyan tayo. wala pa tayong biblical ginagamit. So, doon pa lang maiisip na ng mga tao na talagang, kasi iniisip na lang lagi yung past and present lang yung pinatawad. Eh, kung ganun lang yung pinatawad, kailangan ulit mapako ni Jesus sa krus. Oo, Para, correct. Oo, kailangan niya ulit ipako sa krus para sa future sins mo. No? yes. So, Yan hindi yung yung... yan yung may verse tayo diyan mamaya. Okay. Okay. Sige, tuloy mo. Okay na. So, proceed na tayo sa mga text, sa mga verses natin na magbibigay ng diin. Kasi sa totoo lang, madagdag ko lang. Sir. Yung mga Christians, kapag tinanong mo sila, ikaw ba nung tumanggap kay Jesus, naniniwala ka, you receive eternal life? Ang karamihang sagot, yes eh. Sa totoo lang. When I accepted the Lord Jesus Christ, when I believe in Him, I receive eternal life. Yeah? Yun yung itong magandang tanong eh. How did you know that you receive eternal life? Yan ang magandang tanong. Paano mo nalaman? Hindi mo sasabihin kasi naramdaman ko. Kasi hindi naman pinakikiramdaman yun eh. Diba? So, ang punto ko is this. Ang eternal life at saka forgiveness, halos parehas yan eh. Eternal life is not a matter of feeling. It's a matter of knowing. Paano mo nalamang may eternal life ka? Hindi dahil nararamdaman mo, kundi sinabi kasi ng Bible. 'Di ba? Sabi ni John sa mga kausap niya sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you, 'di ba? Sa mga kausap niya, to you who believe in the Son of God, in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So, eternal life is a matter of knowing. It's not a matter of feeling. Ganon din ang forgiveness. Ang forgiveness, hindi rin naman yan nararamdaman. Kaya kung nagkasala ka, most likely, ang feeling mo, parang kailangan mo humingi ng tawad para mawala yung feeling of guilt eh. Pero dapat maunawaan natin, ang forgiveness is also not a matter of feeling. It's a matter of knowing. Tama po. Diba? It's a matter of knowing. So ngayon, pupunta ngayon tayo sa mga verses na na nagpapakita na tayo ay forgiven. Kasi gaya ng nasabi ko, ang eternal life o ang forgiveness ay katulad ng eternal life. Eternal life is a matter of knowing, not a matter of feeling. Hindi mo naman napapakiramdaman yan eh. Kaya ka naniwalang may eternal life ka kasi meron kang nabasa sa Bible. Sabi ng Panginoon, he who believes in me has eternal life. So naniwala ka, may eternal life ka. Bakit? Kasi nabasa mo. So what about forgiveness? Forgiveness also is like having eternal life. It's not a matter of feeling, it's a matter of knowing. Ngayon, pag nabasa mo ba sa Bible na binabanggit dyan na ikaw ay 100% completely forgiven, maniniwala ka na. Dapat lang, huwag mo lang pakiramdaman. Hindi pinakikiramdaman yon.
Yan ay pinaniniwalaan. And again, pagka hindi mo tinanggap yung complete forgiveness na sinasabi ng Scripture, sa totoo lang, wala kang assurance of salvation. Imposibleng magkaroon ng assurance of salvation or eternal security for that matter ang isang Kristiyano kung ang paniniwala niya, yung magagawa niyang kasalanan, unless magre-repent siya at hihingi ng tawad sa Diyos at tatalikuran yung kasalanan yon, ay hindi siya patatawarin ng Diyos, walang eternal security ron. Kakaroon ka lang ng eternal security kapag ka naunawaan mo na ikaw ay completely forgiven. Tama Okay? po, tama po. Pastor, pwede bang para lang, kasi sabi mo kanina, hindi tayo dapat umayon sa pakiramdam, kundi sa talagang sinasabi ng salita ng Diyos, no? So, may babalikan na ako konti nung nakaraang linggo kasi napakaganda na itong paliwanag na ito, matibay ito para din sa iba na wala. Sabi dun sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Yung redemption, patubos through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So yung redemption is forgiveness of sins. Yun po yung sinasabi sa Ephesians 1:7. For redemption is forgiveness of sins. So kung ang redemption is forgiveness, tignan po natin ulit sa Hebrews. Balikan ko lang ng konti kasi para din sa mga wala noon. Hebrews 9:12. Okay, sabi dito, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Yung nabanggit po yung eternal, yung pangwalang hanggan, yung redemption, binanggit ko kanina, is forgiveness. So, binanggit natin kanina is yung redemption is forgiveness of sins. So, pagsasamahin natin, eternal redemption, pwede rin natin sabihin, eternal forgiveness. Doon tayo babase, hindi sa ating pakiramdam. Sinasabi ng Biblia na obtain, ano ba sa Tagalog yung obtain? Nakamit o nakuha? Parang ganun, di ba? Nakamit. So dahil sa dugo ni Kristo, he entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption or eternal forgiveness. Kaya papalag pa ba tayo doon? Ay napakalina na. Ilang po. Balikan ko lang yung verse mo, bro, ha. Kinote mo yung Colossians 1:13 hanggang 14. Ang sabi diyan, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the dominion of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Okay? Bakit may mga Christians, kapag sila ay nagkasala, they always pray, Lord, forgive me. Pero, they do not pray, Lord, redeem me. Meron na ba kayo nakitang Christian na nagpray na, Lord, redeem me, o Lord, tubusin mo ko? Lord, tubusin mo ko. Di ba wala? Wala tayong naririnig na Kristiyano nagpray na, Lord, redeem me. Pero dito kasi sa verse na to, Bible tells us, si Jesus, yung redemption tsaka forgiveness, package yun eh. In Him, we have redemption, the forgiveness of sins. So yung forgiveness, nakapaloob sa redemption. Kaya nagkaroon tayo ng redemption kasi nagkaroon ng forgiveness. So kung dapat ipag-pray na Lord forgive me, dapat ipag-pray mo rin Lord redeem me. Pero wala tayong nakikitang nag-pray na Lord redeem me. Okay? By the way, meron ditong isang comment si Brother Leo. Sabi niya dito, masama bang sabihin kay Lord na sorry pag tayo ay nagkakasala bagamat pinatawad na? Ay hindi. We actually encourage yung mga kapatiran na pag ikaw ay nagkamali, wala namang problema na mag-apologize ka sa Panginoon. But on the standpoint na alam mo, forgiven ka na. Kasi malaki ang pinagkaiba nung na ikaw ay nag-apologize sa Lord kasi alam mo na mali yung ginawa mo. But it's another thing, yung iniisip mo, kailangan mong humingi ng tawad dito sa nagawa mo kasi pag hindi ka humingi ng tawad, hindi ka patatawarin.
Di ba? So pwede kang magsabi kay Lord na, Lord, I confess my sin. Di ba? Inaamin ko, nagkasala ako sa ginawa kong ito. I'm very, very sorry na nagawa ko pa ito. Pero salamat. Kasi alam ko, itong kasalanan to na nagawa ko ay kasama sa iyong binayaran sa krus ng Kalbaryo at pinatawad mo na ako sa nagawa kong ito. So wala namang problema doon na tayo ay mag-apologize sa nagawa nating mali, but on the standpoint na alam natin, forgiven na tayo. Iba kasi yung iniisip mo na hindi ka pa pinapatawad sa kasalanan yan, kaya kailangan pagsisihan mo yan, humingi ka ng tawad sa Diyos. So, there is a big difference between yung iniisip mo hindi ka pa pinapatawad pagka hindi ka humingi ng tawad. Doon sa kaya ka lang nagsosorry kasi binavalue mo yung relationship mo sa Panginoon. Okay? So yun yung doon, yun yung Tama ko, Pastor. punto ron. Saka dagdag ko lang, Pastor, no? Kasi kapag tayo nagkakasala, hindi natin i-confess ito sa ating Ama, dala-dala natin yung bigat na yun. Bigat natin. Kaya pag na-confess na natin, doon gumagaan yung pakiramdam natin. Although pinatawad na tayo, pero pag hindi natin ito sinasabi, kino-confess, parang yung relationship natin sa ating Ama, parang konting naapektuhan. Kahit sa magulang na sa anak, ganun din naman nangyayari eh. Kaya Yes. pagka may nagawa ka sa ama mo, nahihilang ka, di ba? Pero siguro linawin din natin, Brad, no? Confession does not bring God's forgiveness. Hindi. Kasi sa Bible, iisa lang naman ang paraan ng Diyos ng pagbibigay ng kapatawaran. It is only by blood. 'Di ba? Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walang pagbububo ng dugo, there is no forgiveness. So pag binalikan mo yung Old Testament practices, yung mga Hudyo, kapag sila ay humihingi ng tawad sa Diyos, nagdadala sila ng animal sacrifice, animal offering. Yung dugo ng hayop ang nagiging pambayad sa kanilang kasalanan. At ito rin yung sinabi ng Panginoon in Leviticus chapter 17, na kung saan sabi niya, yung dugo ng hayop ang nagiging atonement for their sins. Kasi daw, yung life of every creature is in the blood. And so sabi ng Lord, ibinigay ko yung hayop, Leviticus chapter 17 yon, 34, binigay ko yung hayop for atonement. So maging sa Old Testament, alam ng mga Hudyo na ang Diyos nag-grant ng forgiveness only by blood. Without blood, there is no forgiveness. So kailangan din natin maunawaan na confession, repentance, asking for forgiveness, bagamat lahat ng yan ay napakaganda at mabuti, pero it does not bring God's forgiveness. Ang Diyos ay nagpapatawad only by blood. Malinaw yon sa Bible. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Diba? Kasi iniisip ng marami, kapag ako humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ako eh. Hindi ganun nag-grant ng forgiveness ang Diyos eh. Ang Diyos nagpapatawad only by blood. Ngayon, ba't tayo naniniwala that we are forgiven already? Because Jesus already shed His blood. Yung dugo ni Jesus pinambayad sa ating mga kasalanan. Okay. Joel. Gusto ko lang mag-react dun sa kanina banggit ni Pastor, dun sa nasa banggit niya kanina, na ang Panginoon, pag tayo ay nagkakamali, no, nagkakasala tayo, hindi siya nagugulat. Hindi siya nagitla na nagkamali tayo. No, bago pa natin nagawa 'yon, alam niya na magagawa natin 'yon. No, may sinabi nga dito sa Psalms 103 tapos verse 14, for He know our frame, He remembers that we are dust. No, tayo ay alabok. No, alam niya na magkakamali tayo. No? At alam na yan ano man yung mga mali na magagawa natin. No? Hindi na siya magugulat doon. No? Ang hindi ko lang kasi malubos maisip, mahirap kasing tanggapin sa mga tao na ang nagmamatter lang talaga sa Panginoon pag pinag-usapan yung ating eternal security ay yung pananampalataya natin. No, na yung pananampalataya, yung kaligtasan na tanggap natin sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. No, na yun lang po yung nagmamatter, no. Hirap na hirap yung iba na matanggap yun eh.
no? Kasi alam naman ng Diyos na ano tayo alabok tayo magkakamali at magkakamali tayo. Kaya ngayon kaligtasan natin hindi niya na ibinigay na tayo pa yung tatrabaho, meron ng trumabaho para sa atin. Kasi hindi naman natin magagawa no? Yung kanina sa verse chapter 10 ng chapter 10 pala ng Hebrews no, sa 17, sabi, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Kaya nga hindi niya naaalalahanin Ano man yung mga lawless na magagawa natin, mga hindi tama, mali, ay sabi nung tayo tumanggap sa Panginoon ay hindi niya naaalalahanin pa yon. Kasi nga naintindihan niya na galing tayo sa labok. Meron tayong kahinaan, meron tayong mga shortcoming, no? Meron tayong mga hindi magandang na pag-iisip minsan at alam niyo ng Panginoon, no? Hindi siya magugulat doon, no? Ang nagmamatter lang talaga sa kanya, yung pananampalataya natin, na once na yun yung makita ng Panginoon sa atin, yung ating kaligtasan, yung ating eternal security ay talagang eternal security na yon. Kaya nga eternal security yun No, eternal yung ating security sa Panginoon. Okay, so ano po pong mga verses, Pastor, ang maaari nating mga magamit para po sa Marami yan. pagpapatibay? Ang forgiveness na na-receive natin according sa author of Hebrews ay once for all forgiveness. Sabi sa Hebrews chapter 9, sa verse 27 to 28, basahin na natin. Excuse me. Hebrews 9 verse 27. Shout out pala kay Pastor Alfred. Nanonood si Pastor Alfred ngayon. Kasama nating pastor sa Marikina. Hebrews 9, ito sabi ng Bible, sa verse 27 hanggang 28. Just as I'm sorry. Pero pwede rin natin gamitin yung verse na yun. Pero hindi yung verse na gusto kong basahin. Sa Hebrews 7, 26, 27 pala, I'm sorry. Pero babalikan natin yung Hebrews na yan, yung Hebrews chapter 9, kasi yun yung isa sa magandang verse na patungkol sa forgiveness issue. Okay? Sabi dito, unlike the other high priest, verse 27, unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. So according sa author of Hebrews, yung sacrifice ni Christ is once for all. So, yung once for all, ginagamit yan with finality. Yung phrase na yan, na once for all, ginagamit with finality. Kaya yung sacrifice ni Christ, final yon. Kaya yung Hebrews chapter 9, balikan na natin yon. Sa verse 27, sabi dito, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Itong verse na to, madalas ginagamit to sa panahon ng undas no? Last week, panahon ng undas, maraming gumamit ng verse na to Diba? Kasi ginagamit itong verse na to, ang binibigyan ng pansin, yung ang tao namamatay isang beses lang. Yan ang sabi dyan sa verse 27. Just as people are destined to die once, isang beses lang. After that, to face judgment. Ang problema sa mga nagtuturo nitong verse na to, nakafocus ang pagtuturo dun sa isang beses lang namamatay ang tao. Pero actually, hindi pa tapos yung verse na yan May makikita mo kama yung yung natapos dun sa last word Just as people are destined to die once, after that to face judgment, kama. Verse 28. So Christ, in other words, ito yung reason kung bakit niya nabanggit ng tao namamatay isang beses lang. So Christ was sacrificed once. Isang beses lang din. At ano ang dahilan? To take away the sins of many. And he will appear a second time, not to bear sins, but to bring salvation to those who are waiting for him. So, nang sabihin ng author of Hebrews na isang beses lang namamatay ang isang tao, yung gusto niyang ipunto doon,
Gayon din naman, si Kristo, isang beses lang din siyang mamamatay. Hindi na uli mamamatay pa si Lord para sa kasalanan. Kaya lumalabas ganito yan mga kapatid eh. Kung ang isang Kristiyano ay naniniwala na yung mga kasalanan magagawa niya pa sa hinaharap, unless humingi siya ng tawad uli doon at mag-repent siya, ay hindi siya patatawarin ng Panginoon Diyos. Lumalabas, para niyang sinasabi na yung sacrifice ni Christ sa cross ay kulang, hindi sapat. Ganun lumalabas yon. Kapag sa palagay mo, yung future sins mo hindi kasama doon sa pinatawad ng Panginoon, doon sa tinubos niya, you are also saying na yung kanyang sacrifice on the cross is not enough, is not sufficient, hindi sapat. Kaso malinaw yung sinabi ng author of Hebrews, just sa verse 27 and 28, na yung sacrifice ni Christ, isang beses lang niyang ginawa at hindi niya na uli gagawin pa. Kung paanong isang beses lang namamatay ang isang tao, gayon din naman, isang beses lang din si Kristong mamamatay. Hindi siya mamamatay ng paulit-ulit. Ngayon, kung sinasabi natin na yung future sins natin hindi kasama doon sa binayaran at napatawad na, para na rin natin sinabi na yung sacrifice ni Jesus kulang, hindi sapat. So yung forgiveness na na-receive natin is once for all. Kasi yung sacrifice na binigay ni Christ on the cross is once for all. Yun din naman ang sinabi niya sa Hebrews chapter 10. Actually, itong book of Hebrews, punong-puno ng ano yan eh. Punong-puno ng mga verses na nagsasabi na yung forgiveness na na-receive natin kay Lord ay good for all time. Tingnan mo, sa Hebrews chapter 10, tingnan natin sandali. Sa verse 11 to 12, eto magandang verse to na kailangan lang maintindihan ng maraming Christians eh. Ito sabi ng Hebrews chapter 10, verse 11 to 12. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Verse 12, but when this priest, referring to Christ, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Ang linaw nito eh. Dito makikita natin, kinumpara ng author of Hebrews yung sacrifice ni Christ doon sa mga Old Testament sacrifices which can never take away sins. Yun daw mga Old Testament animal sacrifices, hindi daw nakakaalis ng kasalanan yon. So in other words, in contrast, yung sacrifice ni Christ nakakaalis ng kasalanan. At ang sabi niya dito, pansinin niyo yung word na ginamit, no? When this priest, referring to Christ, had offered for all time one sacrifice for sins. Yung daw sacrifice ni Christ is once for all time. What is time? Time is past, present, and future. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na yung future sins natin hindi kasama doon sa pinatawad ni Christ. Kasi yung sacrifice niya is good for all time. Kaya tayo completely forgiven. Di ba? Kung kulang pa yan, etong sabi ni Apostle Paul in Colossians 2:13, He forgave us all our sins. Basahin na natin yun. Kasi yung binanggit ko, parang pinaka-last phrase lang yun eh. Pero itong sinabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2, verse 13. Ito maganda itong verse na to pag inintindi lang natin. Ito sabi, when you were dead in your sins and in the circumcision of your flesh, in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us, past tense, all our sins. Now, tingnan nyo to. Sabi dito ni Apostle Paul, prior to conversion, tayo daw ay dead, spiritually dead. Tapos, ang sabi rito, God made us alive. Binuhay tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng spiritual life. God made you alive with Christ. And how did God do that? Paano niya ginawa yun?
He forgave us all our sins. In other words, kaya tayo nagkaroon ng spiritual life, kaya tayo naging spiritually alive, kasi He forgave us all our sins. Pag sinabing all, that is all. That is not partial. Hindi mahirap isip, hindi mahirap Yeah. intindi. You don't have to be genius para hindi maintindihan o para maintindihan to. All is all. He forgave us, past tense, all our sins. So, pag sinabing all, that is all. Kaya sinabi nung Hebrews chapter 10 kanina, yung sacrifice ni Christ is good for all time. When this priest had offered one sacrifice for sins for all time, he sat down. Kaya nga umupo si Christ eh. Kasi yung kanyang trabaho tapos na eh. Yung kanyang offering ay yung kanyang handog sa Diyos ay nagbigay satisfaction sa Diyos eh. 'Di ba? Si Brad Jed. Yun, napakaganda kasi dun sa, kung tignan natin yung mga priest dati, mga high priest, di ba? Ulit nilang ginagawa yon. At doon sa loob ng tabernakulo, walang upuan doon. Pero kung titignan natin dito sa Hebrews 10:11, doon sa binanggit kanina, he sat down at the right hand of God. No? So, binigyan ng diin yung pag-upo. Kasi, yun ay pagsasabi ng rest. The work is finished. Pag umupo ka, pahinga, tapos na yung gawain. So, si Jesus, hindi niya kailangan ipako uli. Kaya nga, dun sa Colossians, kanina sinabi, bayad na yung lahat ng ating kasalanan. Kasi nga, sinusuportahan yung numbers yung mga verses eh. No? Bayad, nagpahinga na, kasi bayad na lahat. Kung hindi pa bayad lahat, hindi makakaupo si Kristo. Simple, di ba? Kasi yung mga high priest dati, year after year, inuulit nila yung ginagawa nila, paulit-ulit. At walang katapusan, walang pahinga. Pero si Jesus, isang beses lang yun po. Kaya, wag natin ibase doon yung ating forgiveness doon sa Old Testament way, kundi sa new way of God in Christ. Amen. Dun sa John 10:10, di ba, yung life na ibinigay sa atin ay sabi niya, to have it abundantly. Kung ang ating forgiveness ay limited, no, hindi abundant yung life na naibigay sa atin noon. Kasi di ba kung iisipin mo na may forgiveness kang natanggap, tapos pag nagkasala ka, ay magkakaroon ka na naman ng problema sa Diyos at kailangan kong humingi ng tawad, sabihin, hindi abundant yung life na natanggap mo noon. Kasi meron uling barrier na pumapasok eh. Meron uling maaring makapagbigay ng parang hindi magandang sistema sa iyo o maging sa kaisipan mo para yung buhay na yon hindi mo ma-enjoy. Hindi siya abundant. No, wala namang ibang life na binanggit ang Panginoon eh. Pag binabanggit niya yung life, most of the time ang ginagamit niya nga eternal life. Diba? Everlasting life. Yun yung mga term na binabanggit niya eh. So pag sinabi niyang life, yun yung tinutukoy niya. Hindi yung buhay natin dito sa lupa. Kasi kung tutuusin, di ba, pag tinignan mo yung mga konsepto na tinuturo ni Apostol Pablo, buhay tayo, pero itinuturin tayong patay dahil dun sa kasalanan. Diba? Yun yung pagtuturin sa atin ng Bible eh. Nung isinilang tayo, hindi naman talaga tayo buhay. Patay tayo dahil dun sa kasalanan. Pero nung binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, yung buhay na yon, sabi niya, that you may have it abundantly. Minsan, di ba sabi doon yung tip, no, dumarating siya to steal, no, to kill and destroy. Kung ang iisipin natin, yung ating forgiveness na natanggap ay hindi kumpleto, at once na magkakamali tayo ay mukhang may problema na naman tayo sa Diyos, yun yung nanakaw nung dapat pag-asa o kaya kaligayahan na dapat nai-enjoy na natin yung forgiveness na natanggap natin. Dapat meron na tayong kapayapaan. So, nanakawin yun nung ganong klase ng kaisipan. Pero hindi ganun yung hindi ganun yung ibinigay sa atin ng Panginoon eh. Kaya nga sabi niya, abundant ko sa inyong binibigay. Dapat wag niyong hayaan na nakawin ng magnanakaw. Kasi ang gagawin ng magnanakaw, nanakawin niya, papatayin niya kayo, destroy niya kayo eh.
Actually, yan yung aral na gustong i-destroy ng marami. Mm. Marami pong halos dalawa lang naman na nagtuturo ng yung iba ang basihan lang naman mabubuting gawa para maligtas. Tapos tayo naniniwala tayo na sa pananampalataya lang tayo maliligtas. At yung pananampalataya na yon, doon tayo nagkaroon ng kumpleto ng kapatawaran natin at buhay natin yon. So hindi yung buhay na yon ay yung buhay na aandap-andap. Tapos tuwing nagkakamali tayo ay parang meron na naman tayong problema. So pag itinuri natin na abundant yung life na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, yun ay dahil sa yung ating kapatawaran ay buo niyang ibinigay sa atin. So Mm. mai-enjoy po natin yung bagay na yan. No, yan yung sinasabi ng Panginoon, na abundant life na ibinibigay niya sa atin. Dangan nga lang sa panahon kasi natin ngayon, yung mga nagtuturo, ikinokonek nila yung abundant life dun sa kasaganaan ng Material. buhay dito sa lupa. No, pero Mm. hindi naman yun yung itinutukoy ng Panginoon. Tinutukoy ng Panginoon na yung buhay mismo na ibinigay ko sa inyo. Na dapat Mm. ma-enjoy nyo na yan, matamasa Yung nyo na yan. eternal life. Talking Oo, to yung oo. eternal life. Dito pa lang sa lupa, kumbaga, meron na kayo niyan. At Oo. mapanatag na yung isip ninyo. Yun nga, kung hindi natin yan naiintindihan, magkakaroon ng epekto sa atin. No? Hindi tayo magiging panatag na Yes. sa ating relasyon sa Diyos. Correct. Ba, Pastor? So, ibalikan ko lang yung no, ang mga Christians, we are not partially forgiven. Kasi hindi rin naman partial yung sacrifice ni Christ. Okay? Di ba? Yung sacrifice ni Christ once for all eh. Di ba? Tayo mga Christians, we are not being forgiven day by day o little by little. Hindi tayo pinapatawad ng Diyos ng unti-unti na every time na magkakasala ka, tsaka ka palang uli patatawarin ng Lord kapag humingi ka ng tawad. Kasi kapag ganun yung naging sabihin nating paniniwala natin na tayo ay pinapatawad ng Diyos unti-unti, every time na magkakasala ka, patatawarin ka pagka hihingi ka ng tawad, magre-repent ka at magko-confess ka. Pagka ganun yung natin, lalabas niyan ang kapatawaran at ang kaligtasan mo nakasalalay sa iyong mga kamay. Kasi paano kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka patatawarin pa. Di ba? So nakasalalay ngayon sa iyong mga kamay ang kaligtasan mo. Paano nga yan kung na-delay yung paghingi mo ng tawad, ikaw ay inatake sa puso, hindi ka pa nakakahingi ng tawad. Ang tanong dyan, are you good to go? Diba? Alimbawa lang naman, ganon. Natukso ka. No? Ano lang naman, just for example, ikaw ay nagkasala, natukso ka. Hindi. Lahat naman ng Kristiyano, aamin tayo ay nagkakasala pa Diba? Wala namang Kristiyanong huminto na sa kasalanan Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala at hindi naman sinabi ni Apostle James na each one of us nag-stumble tayo in many ways so lahat tayo ay nagkakasala. Ang tanong diyan, what if after mo magkasala, ilang minuto lang ang nakalipas, inatake ka sa puso, hindi ka pa nakakahingi ng tawad, so ikaw ba ay sa langit pa rin pupunta? Ngayon, kung paniniwala nga natin nasa kamay mo kasi yung kaligtasan gawa ng pag humingi ka ng tawad tsaka ka lang patatawarin ng Diyos, magkakaroon ka ng niyan, magkakaroon ka ng problema niyan sa iyong kaligtasan. Kaya walang assurance of salvation talaga doon. Sa mga Christians na hindi naniniwala na ang future sins kasama doon sa pinubos ng Panginoon at pinatawad. Okay? So, ang maliwanag sa teaching ng Bible is this: Christians are 100% completely forgiven. Hindi tayo partially forgiven. We are not being forgiven day by day. We are not being forgiven little by little. Nung tayo'y sumampalataya kay Jesus, at that very moment, all our sins, past, present, and even future sins, are all forgiven. Pinatawad yon. Kasama yon. Hindi tayo past sins lang ang pinatawad. Diba? Kasi nga, lagi naman natin sinasabi ito, hindi naman ito mahirap intindihin. When Jesus died on the cross, that was 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. At lahat ng kasalanan natin nung namatay si Christ are all future sins. Wala pa naman tayo nun And so, bakit ngayon natin iisipin na yung future sins ko hindi kasama doon sa pinatawad na?
lahat ng future sins natin, future sins 'yun nung namatay si Christ, 'di ba? So, yun lang ang ano doon. Tapos eto mga verses na sinasabi, napakalinaw niyan, sumisigaw na 'yan sa ating lahat. He forgave us all our sins. Tapos sa 1 John chapter 2, 'di ba, sinabi ni Apostle John, I write these things to you, children, so that you may, because your sins have been forgiven on account of His name. Your sins have been forgiven. So, malinaw yun eh. Di ba? Ngayon siguro ang nagpapa-confuse sa marami, yung mga verses in the Bible na para bang nagsasabi kailangan mong humingi ng tawad. Isa na dyan yung 1 John chapter 1 verse 9. Yan naman yung common na na tanong ng marami. What about 1 John chapter 1 verse 9? Sabi doon, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just. So in other words, inaano nila ngayon na kapag hindi ka nag-confess, you will not be forgiven. Di ba? So hindi kulang lang yung oras natin para i-discuss ang 1 John 1:9. Siguro God willing next week bigyan natin ng konting pansin yun, no? Yung 1 John 1:9. But then again, kanina nabanggit ko na ang Diyos hindi nag-grant ng forgiveness by confession, by repentance, or by asking for forgiveness. Although lahat ng yun maganda. Okay? Kasi ang Bible ay nagsasabi, God grant forgiveness only by blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. At makikita mo naman yung pattern na yan, even in the Old Testament period, ang mga tao in the Old Testament period, nagbibigay sila ng animal sacrifices, yung dugo ng hayop, ang pinangbabayad sa kasalanan nila. Without blood, there is no forgiveness. Di ba? So, yung 1 John 1:9, may context yan. At yan ay hindi para sa mga Christians. Hindi yan dapat gamitin ng Christians na para bang pangako mula sa Diyos na pwede nating i-claim every time we commit sins. So, merong context yan. So, kung sa mga nakakapakinig ngayon sa atin na hindi pa alam yung talagang interpretation diyan, hopefully next week ma-discuss natin yan kasi kulang na tayo sa oras. Abangan po ninyo, bibigyan natin ng konting paliwanag yung 1 John chapter 1 verse 9. So Christians are completely forgiven. Tayo po ay 100% completely forgiven. Kaya tayo merong assurance of salvation and eternal security for that matter because we are completely forgiven. Otherwise, kung hindi ka completely forgiven, wag nating i-claim na meron tayong assurance of salvation. You can only have assurance of salvation kung ikaw ay 100% pinatawad. Di ba? Kasi isang kasalanan lang, hindi pa napapatawad sa'yo, wala kang kaligtasan. So, yun lang yun. Brother Jen, meron ka pang may dadagdag? Bago tayo, alam pansamantala? Okay naman eh. May next week pa naman. Talagang kulang na tayo sa oras. No? So, sa biyaya ng Diyos, binibigyan tayo ng mga pagkakataon para magawa ito. No? So, ayun, marami pa naman tayong sabi next week na lang. Yes. Oo. So, sige, paalam na tayo. Magandang gabi uli sa inyo lahat mga kapatid. At sana itong topic natin today, especially dun sa mga meron pang doubt about their salvation, no? Hindi pa rin na 100% parang peaceful ang pakiramdam kasi naniniwala sila na paano yung mga kasalanan magagawa ko pa in the future. Tayo po ay 100% completely forgiven mga kapatid. That is why naniniwala tayo na tayo ay naligtas na and we are eternally secure because of what the Bible teaches na tayo ay hindi partially forgiven, we are 100% completely forgiven. Okay? Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Magandang gabi po. Okay?